Magandang araw po sa ating lahat. For the second time, natatayo ako dito. Actually po, last month pa na-prepare ko yung sermon, yung message. But I don't know bakit iniba ng Panginoon. Noong Saturday, I try to form yung ini-message ko sana hanggang nung Sunday. Kinuha ko yung King James Bible ko. Nandoon yung isang note. At ang Lord inilagay yung attention ko doon sa isang papel na maliit na may nakalagay doon. Then I try na umiwas ako doon, but the Lord always put my attention to that verse. So sabi ko, Lord God, when I read the verse, I feel na mabigat yung sermon. So I just pray to God, Lord, if this is your will, please touch the heart of your people. It's not mine, it's yours. So sa araw na ito, maraming salamat sa ating Panginoon at gusto kong buksan natin lahat ang ating Biblia kung may dala kayo sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 7. May gusto lang akong basahin doon. Hallelujah. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 7. Okay? Ito. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality. Praise the Lord. That each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the pagans who do not know God, and that in this matter no one should wrong or take advantage of a brother or sister. The Lord will punish all those who commit such sin, as we told you and warned you before. For God did not call us to be impure, but live a holy life. Let's pray. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Lord God, sa umagang ito, Lord God, I submit it in front of you. Here I am, God, as your instrument. Lord, I don't know how to speak and how to say, how to explain your message today. But I just trust your Holy Spirit to lead me and to move to each and every one of us today, O Lord God. Not only inside this church, O Lord God, pati na rin yung mga tao na inaabot ng yung salita o ang boses na ito. Ikaw ang magtrabaho sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord God. Correct us, O Lord God, at gawin mo kaming kaaya-aya sa iyong harapan. Amen. Thank you so much, O Lord God, for your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sa ating binasa sa King James Version, iba yung ginamit na salita doon sa avoid. Ang ginamit sa King James is abstain. At yung ibang translation naman is completely free. Right? Hallelujah. Kung titingnan natin kung ano yung ibig sabihin ng abstain, avoid, completely free, there are three kinds of poses. May tatlong bagay lang akong sasabihin sa inyo
kung ano ang mga ito. Pero bago ang lahat, I just want you to put your attention sa number 1 natin is renew your mind. Renew your mind. How to renew our mind? In Romans chapter 12 verse 2 nandoon. Hallelujah. Sabi niya, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. And that is number 1. Renew your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, ang una po, or before the title of our message today is how to conquer sexual immorality. And the number 1 is renew our mind, or renew your mind. May 3 bagay lang ako ditong sasabihin kung paano natin i-renew ang ating mga isip. Number 1, think good. Think good. And question mark. Bago tayo gumawa ng isang bagay na hindi ka nais-nais sa ating Panginoon, sa harap ng ating Diyos, let us think good first. And question mark. Sabihin natin sa ating mga puso't isipan, is this good for me if I will do this? Hello? Amen. Is this good for my family if I will do this? And is this good for me as a believer kung gagawin ko ito? Maganda pa ito kung gagawin ko ito. And the letter B, acceptable. Is this acceptable to God if I will commit this kind of sin? Is this acceptable to the church where I'm going or where I'm having my fellowship if I will do this kind of sin? And is this acceptable to my fellow believer? At ang pangatlo, is it perfect? Is it perfect in my life if I will do this kind of sin? Is it perfect to my belief if I will commit this kind of sin? Amen? Amen. And is it perfect in God's kingdom if I will do this kind of sin? Kung titingnan natin dito mga kapatid, mabigat po yung sinabi ng ating Panginoon na may kaparusahan yung mga tao na gumagawa ng ganito. Wala akong sinasabi na tao o wala akong pinatatamaan dito. But speaking generally to all the people. Alam niyo, ito ang pinakagrabe na weaknesses ng isang tao dito sa balat ng lupa na ito. Lahat ng tao napupunta, ay hindi lahat, but mostly, ay napupunta sa ganitong situation. But, like what I said, let us think if it is good. Is it acceptable? Is it perfect in our life? So, if we will intend to do this, or planning to do this, let's have or let us make a question in our heart and in our mind. Bago tayo gumawa ng isang bagay
na hindi kanais-nais sa ating Panginoon. Sabi niya sa Romans 12, verse 2, let us not be conformed to the pattern of this world. Alam niyo, ito yung pattern ng mundo. Tayo ay mga anak ng Diyos, so we will have to flee from this kind of sin. Amen. Amen. We are clean already and we are sanctified by the blood of Jesus Christ. And how much more? Or bakit nandito pa yung mga ganitong bagay na ginagawa ng tao? Very biblical po mga kapatid, na may kaparusahan ang ganitong pagkakasala. It is very biblical na sinabi niya yung pag-re-renew, pagsisave ng Panginoon sa atin, completely inwardly. Automatic po yung ating yung nasa loob natin, yung puso at isipan, automatic po na iba na po yun. Hindi na po yung dati na pag-iisip natin. Ang karamihan kasi ng mga mananampalataya ngayon, kahit alam na nila na mali, pero nagagawa pa rin nila. Pero sana po, isipin natin yung kagandahan ng Panginoon, yung pagbago ng Panginoon sa ating mga buhay. And let us live pleasing and perfect in front of God. Amen? Kung minsan, kaya nga po nasasaktan kami ng mga pastors dahil marami kaming nakikita na mga tao na gumagawa pa rin ng ganito. Actually, I hate so much this kind of sin. Marami akong nakita na nawasak ang pamilya nila nang dahil lang sa ganito pagkakasala. One time, yung hipag ko noon, umiiyak. Nung nagkaharap kami, umiiyak siya. Sinabi niya, bakit ganyan? Bakit ganyan? Kasi pamangkin ko yung asawa niya. Sabi ko, ano ang ginawa mo? Wala naman. Ang iniisip ko lang is yung mga bata. Sabi niya. So, ang Panginoon, iniremind niya. So, tinignan ko yung facial niya. Sabi ko sa kanya, alam mo, ganito, huwag kang masasaktan. So, minsan, may mga pagkukulang din natin. Sabi ko sa kanya. So, halika dito, sinabi ko. Tumayo tayo sa harap ng salamin. Ang asawa mo, guwapo siya, opisyal. Kasi opisyal yun na, yung pamangkin ko, opisyal ng police. Natural lang na maraming hahabol sa kanya. Hinarap ko siya at sinabi ko, tingnan mong sarili mo. Medyo ayusin. Hindi naman sa yung masakang prinsesa sa kagandahan. Yung at least yung ma-please mo yung asawa. So then, sabi niya, okay, thank you. Alam niyo, napakalakas humila yung katawan natin. Mas malakas yung physical kaysa yung spiritual natin. Yung desire. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Because we are a new creation in mind, in deeds, and in spirit. All things are gone. Godly desire was come to us. To do the glory of God. So let us flee from the immorality. Because this immorality sin
is for the world and not for the believer. Amen? It's not for the believer. We are the children of God. We belong to Him and we are not belong to this earth. Hallelujah. God give us a new birth. Therefore, we live a new life of living. Kaya hindi po maganda mga kapatid na sinasabi natin na God renewed my mind, but still there we are doing the old things. Kinukontra natin yung pagre-renew ng Panginoon sa ating mga isip. Number 2, prayer. In Matthew chapter 6 verse 13, Jesus command, or this is one kind of prayer that Jesus tell to the people, most especially to His disciples. Sabi niya, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So my dear brethren, let us not forget to pray. Let us always pray before we do a thing. Let us pray before we go anywhere else. Amen? Why? Because Satan is always there waiting for us in the way to shoot us in the hood. That's why it's very important to us to pray every day. Amen. Hallelujah. So, wag po tayong tatamad-tamad na manalangin. Ang karamihan kasi sa atin, sa totoo lang, pati rin ako kung minsan, tamad akong manalangin. If I will go to a place, I just take a bath, I just change my clothes and walk. At pag natisod ako sa daan, magre-reklamo ako. If Satan will shoot me in the hood to my way, then there, I will complain to God that, Lord, I like this. But before I walk out or before I close the door, hindi ako nanalangin. Kaya the protection of God sometimes kulang. Because we are not asking the protection of God. So, let us renew our mind. Let us pray always. Because Satan is always ready to defeat us. So let us be full of prayer so that we can conquer him also. Amen. Number 3, we should be prayerful and watchful. Huwag lang tayong punong-puno ng panalangin, pero nandoon din yung pagiging alerto natin. In Matthew chapter 26 verse 41, it says there, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Hello? Sinabi ko kanina, ang katawang lupa na ito ay mas malakas kaysa sa ating mga espiritu. So it is it is warning to us na kailangan lagi tayong handa. Alam ninyo, yung isang tao na he is always running and running and running without seeing his way. After all, kung siya ay nadapa, malalim yung sugat.
Meaning to say, if we will pray, let us always ask the wisdom of God for us to determine what is good and what is evil. Amen? Amen. It is very hard to a Christian or to one believer that he don't know or she don't know what is doing. Hindi niya alam yung kanyang ginagawa. As a Christian, as a son and daughter of God, we are always prepared to any kind of battle that Satan is preparing for us. So let us open our eyes, open our mind, upang sa ganun ay huwag tayong matukso. No? Hallelujah. The flesh always want to do the things that he enjoys or she enjoys, rather than to follow the godly desire of our spirit. Tutukoy. A man who lacks of prayer is easily fall to temptation. Tingnan natin yung ginawa ni Satanas, our last prayer meeting. We tackled the topic, what Satan did to Peter. Peter in front of Jesus Christ. Satan used Peter to distract Jesus Christ. You remember that? You see how strong Satan is? Even in front of God or even in front of Jesus Christ, he still managed to use a son or a daughter of God. Kaya doon tayo bumabagsak kung minsan. Yung kulang tayo sa pag-discern. Sometimes we fall because of lack of discernment. That is why we should always ready. We should always God, or we should always ask God a wisdom so that we can discern the temptation. Alam niyo, temptation is not a fight. What we know is temptation is we will face and we will fight it. No. Because we cannot do that. We cannot conquer if we will do that. Kahit sinong pinakamagaling sa hand-to-hand combat, kung darating yung temptation sa kanya, hindi niya kayang harapin dahil hindi naman niya masuntok yung espiritu. So kailangan po mga kapatid na isisik natin yung wisdom ng ating Panginoon. Nabibigyan tayo ng wisdom. Amen? In Proverbs chapter 22 verse 3, sinabi niya doon, ano yung sinabi niya doon? The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty. Hallelujah. Please, mga kapatid, let us be sensible to any kind of trouble that Satan is preparing for us. Amen? Let us always ask God for His wisdom. We should be very sensible to discern sin. If temptation will come, don't grab it. If temptation will come, don't fight it. If temptation will come, don't face it. Sometimes we test ourselves. If temptation will come, parang ini-enjoy pa natin kung minsan eh. Parang, wow, napakasarap ng feeling.
Parang napakasarap yung feeling kung gumagawa tayo ng hindi ka nais-nais sa Panginoon. But let us be careful. If temptation will come, let us flee on it. Takbuhan natin. Layuan natin. Amen. Because kahit anong klaseng pagre-resist ang gagawin natin, hindi natin kaya. So kung may daan pa, if there's a way for us to flee from temptation, then we will do. Amen? Hallelujah. Alam ko na mabigat ang mensahe ngayon, but I know this is the Word of God. Number 4, let us pursue Christian virtue. Pursue Christian virtue. Meaning to say, yung iporsige natin yung Christian value sa ating buhay. In 2 Timothy chapter 2 verse 20 may sinabi doon, flee the evil desires of your youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Hallelujah. Amen. Praise God. But in this verse, it shows two kind of Christian spirit. May dalawang espiritu na gumagalaw sa isang Kristiyano. Number 1 is the spirit of idleness. You know spirit of idleness? One simple example is you appreciate it, but you have a lust desire on it. Ina-appreciate mo siya. I will be frank, marami ang ganito. They appreciate a thing, or a man appreciates a lady. Wow, you're beautiful, sis. Pero deep inside, nagkakasala na siya. Hindi maipagkailayan. Dahil ako mismo, nasubukan ko na rin yun. Lalo na nung hindi ko pa tinanggap ang Panginoon. Nandoon yung pag-appreciate ko sa isang tao, pero iba yung motibo ko. That is the spirit of idleness. And number 2, the spirit of laziness. Yung katamaran. Alam niyo kung bakit bumabagsak? You know why many Christians are failure? Because of laziness. They don't like to read their Bible. Sometimes, if they will pray, Lord God, thank you so much. Tomorrow morning, Amen. Ganun tayo kung minsan. Me, myself, I did that. But I experienced failure in my life. So let us not practice that kind of attitude. This kind of spirits are the breeding ground of immorality and sin.
doon po nagsisimula yung pagkakasala. Dahil doon sa katamaran natin at dahil doon sa idolness natin. So, bastos. Kaya mga kapatid, tingnan natin ang ating mga sarili. Ha? Huwag po tayong maging immature. Let us not be immature Christian. If we know God and we say that we accept Jesus Christ in our life, everything is changed. So totally in our mind and in our heart, all is changed. Amen. Let the old things go away. And let us receive the renewal of our life. And let us live a new life. Amen. Sometimes it is very easy to us to say that, yeah, the Lord changed my life. But still we are doing sin. How can we explain that in front of God? Kung minsan nagpapagamit tayo sa church, pero hindi natin tinitingnan ang sarili natin. Kami mga pastor, nasasaktan kami sa mga ganitong pangyayari. Lalong-lalo na siguro sa harap ng Panginoon. Because God wants us to live a holy life. Pure. At walang halo. Amen? Amen. So if we seek God, let us be sure in our life also. Now we are holy and presentable in front of God. Hallelujah. So please, let us avoid sin and pursue the good faith, a pure heart, good life. Amen. Amen. Sana mga kapatid, ang aral na ito, ang mensahe ng Panginoon na ito, ay magdudulot sa atin ng panibagong pamumuhay sa Panginoon. In 1 Timothy chapter 6 verse 11, final charge to them. But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness and godliness, that. Hallelujah. Because we are the man of God, we have already the character of righteousness. Our character was already changed. The act of godliness is in our life, with full of faith and love. The aspect of our life is full of love, endurance, and gentleness. Why? Because this is the will of God. Hindi po yung paglilingkod natin sa Panginoon is hindi laro-laro lang. Amen. Hindi laro-laro yung paglilingkod natin sa Panginoon. We are serving God, a living God, a holy God. We are serving the King of Kings, and we are not serving to a man. Maybe we can please a man, or we can please a woman, or we can please somebody else. And we can hide ourselves to them. But in front of God, we cannot hide anything. Because now God knows us.
Even today, God knows our mind and our heart. So it is a warning to us, my dear brethren. Number 5, guard yourself against deception. Let us guard ourselves against deception. Deception is the best weapon of Satan. Because if we will go back to the Old Testament, Satan get in the garden where Adam and Eve is living, and there he deceived Eve. Tingnan nyo, kahit sagradong lugar ay kayang pasukin ni Satanas. So, in James chapter 1 verse 16 to 17, may sinabi daw, don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above. Amen? Coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Tama naman. That's right. God never changes. God always gives perfect, good, and acceptable to us. God never gave us bad things. Who among you here receive bad things to God? Raise your right hand. Na? Ako, wala. And that's true. God gave always good, acceptable, and perfect to us. All things are made, all good things are made by God. God created all good things to us. And God never gave bad things to us. And God never lead us to temptation. Why? Because it says, it says here, He is the light. And He never turned the light into dark. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, yung mga magagandang bagay na para sa atin ay kailanman hindi ginawang naging masamang bagay para sa atin. Yun po ang pakatatandaan natin. So let us not deceive our mind that if we will do insane in front of God, let's not think that, oh, this is good. I know that this is the will of God. Hallelujah. But you know, that is the will of Satan. Kaya mga kapatid, tingnan natin. Lahat po tayo suriin natin. Let us check our heart. Let us serve God with a pure heart. Amen? Amen. Sometimes, we say that, why until now, I am not successful? Why until now I am like this? Why until now my faith is always down? If that is the case, check who you are. Kumarap ka na sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, search me.
and clean. Huwag po tayong isang palaging baby Christian. Amen. What is the use of the grace of God if we are always immature? Amen. So let us use the grace of God for us to become a mature Christian. Hallelujah. Praise God. So sabi niya sa Ephesians chapter 4, you were taught with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds. Hallelujah. So therefore, my brethren, let us change our lifestyle. Let us leave the immorality sin, because we are already God's children. We are the Xerox copy of God in this earth. Amen? Do you believe that? Amen. That we are the Xerox copy of God in this earth. And we are the representative of God to guide the people to seek God in their life. We are not the life destroyer. Hindi po tayo maninira ang buhay ng mga tao. But we are the mirror of the people in this earth. Amen. Amen. And how come we will say that we are the mirror of this earth if we are doing insane in front of God? Matatandaan ninyo yung sinabi sa Biblia, kung tayo ang dahilan ng mga tao na hindi malapit sa dila ko yun. Yung dahilan ba ng mga tao na papasok sana sila sa church, pero sa atin, nang dahil lang sa atin, ayaw na nila. Ano ang gagawin ng isang tao pag ganyan? May sinabi doon hindi ko nang matandaan. Tatalian daw ang leeg, at saka ano, gagawin? So, yeah. Sa dagat, lagyan ng bato. Magpakalunod. So let us be very careful, my friends, brothers and sisters. Kailangan, if we are the son and daughters of God, transparent po yung buhay natin sa Panginoon. Amen? Wala po tayong tinatakpan. Hallelujah. So, again, let us depart or flee immorality, and let us live a holy life so that people will follow and obey us, or people will follow and obey what we will say to them. Dahil hindi tayo magiging salamin o hindi tayo magiging asin sa kanila kung nakikita nila yung pagkakasala natin. Katulad ng nangyari doon sa Pilipinas, one of our church din, Ordaneta, one of the member, I don't know that what she is always doing to his husband is when her husband got drunk, she get the bolong and run after. Iitakin niya yung asawa niya. Kaya pala kahit anong pilit nung babae na akayin yung asawa niya papunta sa church, ayaw sumama yung lalaki.
And I don't know that kind of situation. But God gave me a message na na-topic ko yon. Eto na. She did not return already to our church. Nasaktan yung puso niya. Pero sabi ko, oh Lord God, it's not my problem, that's your problem. Bahala ka na ibalik siya. But thank God, because nung umalis na kami doon, ayos na siya. Hallelujah. So, if we will not accept the Word of God, we will never be changed. Amen. Amen. Amen? Amen. So, we must have to accept the Word of God so that our life will change and we will go to maturity. Amen. Praise the Lord. And last, number 6, hallelujah. Delight yourself from your spouse. Glory to God. Proverbs chapter 5, verse 18 to 20. Okay, listen carefully. May your fountain be blessed, and may you rejoice in the wife of your youth, a loving dew, a graceful ear. May her breast satisfy you always. May you ever be intoxicated with her love. Why, my son, be intoxicated with another man's wife? Why embrace the bosom of a wayward woman? Glory to God. Men who are married here, raise the right hand. Married men. Marami? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Yung mga binata kahapon. Hallelujah. To God be the glory. Okay. Here. Man, listen. Hallelujah. Man, if we have already a wife, let us enjoy living with her. Yes. Glory to God. Man, once you accept a woman as your wife, treat them well like yourself. Praise God. Ganon kaming mga pastor eh. Hallelujah. I don't know the elders. You are the same thing. Glory to God. Verse 20. I know. Mayroon pa. Verse 19. Man, your wife is pretty and graceful. Let her do the best thing she can for you. Amen? So my sister's wife to their husband, do the best thing you can to your husband. Ha? To be fair naman, huwag lang lalaki. Amen? Hallelujah. And here, man, you give also your best and tender loving care to them. Hallelujah. Amen. So verse 20, son, man, don't look unto another woman who is more pretty than your husband, your wife. In physical, but man, let the charm of your wife satisfy you. In looking another woman and having a desire with her, we know that it is already a sin. Baliktarin natin. Wife, you should also obey your husband. Yes. Amen? Yeah.
You should also submit to your husband. But some women says, Pastor, how can I submit to my husband? My husband always what? Making me punching bag. Yeah. How can you say that to me? Yan ang mahirap sagutin. Hallelujah. But all of us have a responsibility to our wife, to our husband. So we should do our part and we should do our best to satisfy each other. Amen? Magsasara ako sa isang story. Mga ilang minuto pa ba, sis? 5 minutes na lang. Oh, praise the Lord. Okay, I will cover it within 3 minutes. There's a man who travels a far place. So, he get his camel and they started to travel. So, one first night in their tent, a man put up his tent. That is during winter time. So his camel stay outside. This man stay inside his tent. So this man was surprised. Why? It is very cold here inside. Then when he opened his eyes, he saw the nose of his camel inside his tent. That's why this man shaking, feel cold inside his tent. So his camel speak to him and said, Boss, here outside it's very cold. So please can you allow my nose to stay inside your tent? So his boss said, okay, it's okay, no problem. So the camel said, thank you, boss. Thank you, sir. So the following day, he traveled again. So second night, this man put up again his tent. Then in the middle of the night, he feels, why? There's an aircon here inside of my tent. So when he opened his eyes, he saw the nose of his camel, including his face today. And this camel said, Boss, it's too cold here outside. Can you allow me to put my nose and my face inside your tent? And his boss said, okay, you did it already, no problem. Your face and your nose and your face was already inside my tent. Okay, just do it. So, here comes the morning. He started again to travel. So, the third night, while this man is sleeping inside his tent, then 12 o'clock, midnight, why it is very cold. When he opened his eyes, he's not inside his tent. Because the camel is inside. Yeah, because the camel is inside already to his tent. He is the one who is sleeping outside. The lesson there is, first, let us see ourselves. If we will entertain sin and start doing it, the sin will live in our life. Later on, wala na tayo sa kamay ng Panginoon. Because the sin already kicked us out in the hand of God. That's why we should see
see that camel should not kick us, and we will be the one to kick the camel. We will be the one to kick the sin, and not the sin will kick us. Praise the Lord. May 5 minutes pa yata. Glory to God. So, purihin ang Panginoon. And I know that message will be the one to touch our heart, and the Spirit of God will lead us into His path. To God be the glory, and I will give back the pulpit. Thank you, Lord. To our MC, or to our pastor. Glory to God. Hallelujah. Malakas mong palakpakan sa Panginoon. Glory to God. Habang pong nakikinig ako ng mensahe ng Panginoon, nararanasan ko po at naradama ang kanyang pag-ibig. Kung tayo po anak ng Diyos sa ang puso natin, yung mensahe yun ay ang buong pag-ibig ng Panginoon. Why? Hindi po tayo hayaan ng Diyos na tayo po'y manatili doon sa ating mga kahinaan o kasalanan. Ang pag-ibig po ng Diyos ay walang sukat. Tatandaan po natin yon. Kaya po ang Panginoon patuloy na tayo pinaalalahanan dahil mahal po tayo ng Panginoon. Yung po ang kabuuan ng kanyang mensahe. Hindi po yung tayo ay nasasaktan, hindi po. Kundi inire-remind ng Diyos kung ano ba tayo ngayon sa harapan niya. Hinahayaan po ng Diyos na ang salita niya ay siyang maniobra sa ating puso upang tayo po'y makaganap sa kanyang kalooban. Hindi po natin kaya kahit po tayo mag-try. Mabibigo po tayo dahil ang Panginoon lang po ang tanging siyang makagagawa. We have weaknesses, tandaan po natin. Kaya nga po tayo kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po sa isang pastor, napakahirap po. Kung dadamdamin namin ang aming mga sarili sa pagbabahagi ng salita, lalo na po sa parte ng kasalanan. Pero but because God wants na yung mga lingkod niya, ihayag ang nais niya, nagagawa po namin. Even sa amin, hindi po kami perfect. Even sa akin kanina po, nung nakikinig ako ng mensahe niya, maraming bagay din na akong pagkukulang sa Panginoon. So, nandoon lang po ang Panginoon na nag-remind na we have to listen and to obey His word. Yun lang po ang tanging para ano pang tayo ay makaalpas doon sa mga bagay na hindi natin kaya. Ang Diyos po tapat siya. Tapat po sa lahat ng bagay. Ang Diyos po ay punong-puno siya ng pagpapala sa atin. Lalo na pa sa ating mga buhay espiritual na tanging siya lang po ang tayong makagagawa. Napakabuti po ng Panginoon dahil ang pag-ibig po niya ay nariyan palagi. Laging bago, walang sukat at laging sariwa para sa atin. Handa siya. Ano man ang mangyari, naririyan siya sa atin. Hindi nagbabago ang Panginoon. Kasi glory to God. Rapakan po natin ang Panginoon. At gaya po ng dati, bilang Kristiyano, sa pagsunod po ng salita, may gagawin po tayo ngayon. First week po ang Holy Communion po. Kung gagawin para po sa ordinance po ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay magpaparticipate ng hapunan bilang po pagsunod sa sinabi ng ating Panginoong Isus nung po siya ay narito sa ibabaw ng lupa. Awitin po natin ang awitin ito. Hallelujah. Tayo po ito ngayon. Awitin po natin ang mumula po sa ating puso.
elemento po andito sa ating harapan na meron pong kanya-kanyang simbolo po ito. Ang bread po, yung tinapay, as was to present the body of Christ that died on the cross for our sin. He suffered many abuses on this way to the cross. His body was in a roadship of the cross. He suffered on the cross. He gave his life for all. And then the cup. This cup was to represent the blood of Christ that He shed on the cross for our sins. The Bible says that without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. In Hebrews 9:22. Christ had to shed His blood for us. The animal sacrifice in the Old Testament looked forward to the time when Christ would shed His blood for the sins of the world. This sacrifice was the final one needed to save the world. His blood was enough for all those who accept Him as their personal Savior. Paul tells us that celebrating this element reminds the people of Church of Christ's sacrifice. We so often and so easily forget. We often complain about small sacrifices we must make, ignoring the incredible sacrifice of Jesus' body and blood. Hallelujah! So tayo po ay kukuha ng isang cup at saka bread para po ating celebrate ang banal na hapunan. Amen? Yan ang katawang pinayuban upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang nahirap upang iyong kamtan ang buhay na tinapay, at panalangin. Muli, dakilang Diyos, maraming pong salamat sa pribilehiyong ito na ipinagkaloob sa bawat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong katawan na napayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Yes, Lord. Para sa amin pong kasalanan, Panginoon. Yes, At by your stripe, Panginoon, we are held. Lord, habang dinakain po namin ang tinapay na ito, silbi po, Panginoon, nakagalingan sa aming mga katawang ito, Panginoon, sa oras na ito. We claim, Panginoon, healing by this brave, Panginoon. Salamat na kilang Diyos sa oras na ito. Kailin po natin ang tinapay. Hallelujah. Ikat po natin ang cup. Ito ang sarang bagong tipan.
Panginoon muli, dahil tunay nga ang katas ng ubas na Panginoon ito ay nag-represent na yung dugo. Dugo po, Panginoon, na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo para sa aming pong kasalanan. Lord, salamat po sa iyong katapatan. Dahil tunay nga, Panginoon, ang buhay mo, Panginoon, ay iyong sinakripisyo para sa kasalanan, Panginoon, ng mundong ito. Salamat, Panginoon, sa pagkatubos ng aming mga kasalanan. Salamat sa dugo na yan, Panginoon. Salamat. Luwi po natin ang trip. Hallelujah. Tinapay ng buhay, ito ang sanang bagong tipan. Yan ang kalawang pinayumay, yan ang dugong itinig. Ito aking patunan, ako'y kasama niyang nakatan. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na In Jesus' name, pray. Amen. Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa pinaka-favorite ng ating mga bolsa. Hallelujah! Noong mga panahon na tayo hindi pa marunong magbigay sa Panginoon, tayong kahit anong pirang dumarating sa atin, parang napakabilis mawala sa atin. Pero pag natuto na tayong magbigay para sa Panginoon, yung para sa Kanya ay para sa Kanya, kahit 1 dirham lang ang nasa wallet mo, mahirap gastusin. Hallelujah! At masayang-masaya pa rin tayo. Kaya oras nang magbigay tayo para sa Panginoon. Hallelujah! Ibabalik lang natin ang papuri para sa Kanya na kung ano yung biyayang naranasan natin ay ito'y ibabalik para sa Kanya. Hallelujah! Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin ng may kadakilan. Ikaw ang Diyos sa aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat alay mong buhay, kadakilaan
lahat, ating ipanalangin itong ng mga kaloob natin. Ama, salamat sa umaga ito na kami nagkatipon-tipon muli andito sa iyong pamamahay. At ito po ang aming kaloob, Lord God. Tanggapin mo ito ng buong puso, Panginoon. At ito'y aming pinaghihirapan magmula sa iyong biyaya, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa mga kaloob na ito. Ay ito'y gamitin namin ng ayon sa iyong kalooban, Lord God. Hallelujah. Ibabalik namin ang papuri, pasasalamat sa iyo lamang, Jesus. Amen. Hallelujah, tayo po tumayo mga kapatid. Hallelujah. First time mo na? First time? First time. Okay. Thank you. First time. Okay, sila. Okay. Napakapalad po ng Panginoon kasi dinako po kayo dito sa lugar na ito, ang dalawa. Hindi po yung invite niyo, kundi ang Diyos. Siya po yung Diyos na nagpapakilala ngayon. Siya yung Diyos na punong-puno ng pag-asa, pagmamahal. Siya yung Diyos na tutukmon ng mga pangangailangan. Siya yung Diyos na yung nagpapakilala ng oras. Siya yung Diyos na nagpapakilala. Ngayon na kanyang hinahaya ang kaligtasan ay binibigay niya sa bawat sa atin. Regalong libre para sa atin yung buhay na walang hanggan. Amen? Ang Panginoon nasa sa ating kalagitnaan ngayon na nangungusap sa bawat sa inyo na siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya yung Diyos na kikilos sa atin mga dapat ang napakahalaga po ng buhay niya sa Kanya. Napakahalaga po. Na mahal po kayo ng Panginoon. Yung po yung salita. So, kayo po ipapanalangin namin na God will touch your heart, open your heart para kumilos sa bawat puso. Hallelujah. Ito po natin ating mga kamay sa mga kapatid na ito at ako'y sumanalangin. Panginoon, maraming pong salamat muli. Panginoon, sa iyong katapatan sa bawat sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito na Panginoon, nalaman namin na napakahalaga nga po. Salamat dahil ikaw po ang gumagawa ng paraan. Panginoon, ikaw po yung may plano bago palikhay ng mundo. Sa buhay na ito yung takdang panahon, Panginoon, na para Panginoon maranasan namin at makilala kayo na kayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito na napakahalaga para, Panginoon, sa iyo. Salamat sa pagkilos mo sa bawat isa sa amin, sa iba-ibang kaparaanan, sa iyong kapangyarihan naming nararanasan sa iyo, Panginoon. Na ikaw nga po ang nagsabi, Panginoon, sa John 3:16, For God so loved the world that He gave the only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. At salamat, Panginoon, dahil tunay nga na ang buhay mo ay nilaan para sa amin. Kusa niyong ibinigay para sa aming buhay. Upang kami, Panginoon, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa oras na ito. Panginoon, sa mga anak niyong ginagamit sa lukuyan, you have a plan for this, Panginoon. Napatuloy mo, Panginoon, palakasin sila, Panginoon, upang magamit mo sa iyong kasan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng wisdom and knowledge. Panginoon, ingatan mo sila at samahan sa kanilang, Panginoong pakikitungo, lalo na sa mga tao, Panginoon, na wala pang relasyon. Gawin mo sila, Panginoon, isang ilaw at asin. Ikaw, Panginoon, ang kumilos at magbigay ng, Panginoon, ng mga bagay na nais mo sa kanila. Panginoon, i-release nila, Panginoon, ang mga salita yung mula sa kanilang puso at bibigo ka. O God, upang, Panginoon, ito ay magsilbi, Panginoong seed sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isisira na yung salita. Ikaw, Panginoon, ang kumilos, Panginoon, sa kanilang buhay. Maging, Panginoon, doon pa sa mga tao, Panginoon, sa kapatid namin itong dalawa na wala pang relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, kayo pong mag-touch ng heart nila, O God. At, Panginoon, iniwala kayo walang imposible sa Diyos, Panginoon, sa iyo. At ikaw, Panginoon, ang naglaan ng oras na ito para sa kanila upang dakilang Diyos, maranasan nila yung kapangyarihan. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy nilang kasama at patuloy mangusap sa personal na nilang Panginoong buhay, O God. Lord, ikaw po ang magbigay ng
kalakasan sa kanila, O God. Gumawa ng himala sa kanila, Panginoon, na ikaw nga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw yung Diyos na buhay na kailanman, Panginoon, ay hindi nagkukulang sa amin, O God. Salamat sa kapangyarihan mo, Panginoon, sa oras nito. Salamat, Panginoon, sa mga kaluluwang inilagay mo, Panginoon, sa iyong iglesia nito, sa pagtitiwala, O God. Salamat sa iyong kapangyarihan. Lord, tunay nga na ang lahat na ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo ng pinakamataas na papuri, pagsamba, pagkakila, sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. At sinukan po natin ang mga kapatid. Hallelujah. This family, oh God, sometimes we never get to run. They think and me into the heart that I'm so glad to be a part of this family. I love this family, oh God. So close, we never want to run. And the Lord together with me, let's have His song. It's so good to be in the house of the Lord again. It's so good to be in the house of the Lord again. It's so good to be in the house of the Lord Praise God. Sorry po, nagkulang po ako ha. Ay, yung mga magbabakasyon po, ipag-pray po na natin sila. Ipag-pray ni Pastor. Sino po magbabakasyon? Ang dami nila sa dalawa po. Wala si Pastor at si Brother Julius. Sister Stella na lang. Siya lang na nandito nga. Wala si Brother Julius. Pag-pray natin si Sister Stella sa kanyang, sino pa? Si Brother Alvin. Akan pala. Sa mga praise the Lord. Hallelujah. Atin po ito ang ating mga kamay. Hallelujah. Hallelujah. Lord, marami pong salamat. Panginoon, dahil nagtitiwala kami, Panginoon, sa oras na ito, na kayo po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kayo yung Diyos na aming kasama sama kami maroon, Panginoon. Salamat dahil yung katapatan na yung Panginoon ay laging naririyan lahat. At salamat dakilang Diyos. Tunay nga, Panginoon, na ikaw po ang may-ari ng aming mga buhay. Kung kaya dakilang Diyos ang aming paniniwala, pananampalataya sa iyo, ay patuloy dakilang Diyos upang kami ay maging malakas, Panginoon, sa iyong harapan. Tunay nga, Panginoon, na kayo po ang aming kailangan, lalo na, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na siyang nagkakabay sa amin. Lord, sa oras na ito, tinataas po namin ang aming kapatid na ito, na alam niyo po, Panginoon, ang bawat puso nila. Panginoon, sila po, Panginoon, ay yung pinili upang gamitin sa iyong iglesia. Salamat sa mga buhay nila. Salamat sa commitment nila. Panginoon, salamat sa oras na lang inugugol sa iyong gawain. At Lord, ito po kaparaanan nyo sa kanilang pagbabakasyon, Panginoon, ay hindi masayang ang oras na yon para, Panginoon, ibahagi ang iyong kabutihan na kanilang nararanasan. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kalakasan na ibahagi ang iyong mga salita. Lalo na, Panginoon, sa pamilya nila, Panginoon, na wala pang relasyon sa Lord. Ikaw po, Panginoon, patuloy na kumilos, Panginoon, sa bawat isa sa kanila. Panginoon, gamitin mo ang mga salita sa kanilang puso. Bigyan mo ito, Panginoon, ng kapangyarihan upang dakilang Diyos ang iyong mga salita ay kanilang marinig ugad doon sa kanilang mga taong babhaginan. Panginoon, huwag mong sayangin ang kanilang oras upang ito dakilang Diyos ay gamitin nila, Panginoon. Dahil ito nga po, Panginoon, ang nais mo na saan man kami idakon yung Panginoon. Kami po ay ilaw, Panginoon, ng mga taong dito sa mundo na wala pang relasyon sa iyo.
Patuloy mo po, Panginoon, gamitin ang mga buhay na ito, dakilang Diyos. Dahil ito po ang iyong kalooban. Lord, ingatan mo po sila sa kanilang paruroonan. Pagpapala po sila, Panginoon, sa kanilang mga pamilya. Magbigay sila, Panginoon, ng kalakasan, O God. At Lord, ikaw ang kumilos at hindi nyo sila, Panginoon, pababayaan o iwan man. Lord, isangkap mo po sa kanilang mga spiritual na buhay ang kanilang mga natutunan sa iyo. Lalo na, Panginoon, ang kanilang buhay na ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, mag-ingat sa kanila, Panginoon. At Lord, we pray na kung saan mo po, Panginoon, sila, Panginoon, dadalhin ay doon mo rin po sila, Panginoon, iingatan at hahawakan ang mga buhay, God. Lalo na, Panginoon, sa panahon ng aming pagpunta, Panginoon, sa lugar na yon, na ikaw lang po ang aming aasahan. Sa panahon, Panginoon, na ikaw, Panginoon, aming mga kailangan, naririyan kayo na kilang Diyos upang tugunin ang kanilang mga nais sa iyo, God. Lalo na, Panginoon, sa spiritual nilang buhay. Lord, pagpalain mo po sila, God. At Lord, ingatan mo, Panginoon, ilangatan niyo po, Panginoon, ang sasakyan nilang eroplano at kayo po ang mag-control sa lahat ng ito, God. At ibalik niyo po, Panginoon, sila muli dito, Panginoon, upang maging kasama namin uli, Panginoon, sa iyo, na maglingkod, God, at magsamba sa iyo, at magpuri, God. Lord, salamat, Panginoon, sa traveling mercy na pinakaloob mo, Panginoon, sa kanila sa oras na ito. Lord, marami pong salamat. At ngayon, Panginoon, ay binabalik po namin sa iyo pinakamataas na papuri pagsamba pinakila. At ang pangalan po ng aming Panginoon Jesus. At ang lahat pa ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Napakasarap po makinig ng salita niya. No? Inuulit ko po kasi ang mensahe po nating narinig ay mabigat. Na ayaw ko pong gamitin ng kaaway na para dahilan para tayo po panghinaan na hindi po niya kaya ibulong sa atin. Nadulo sa church na yon, ganun ang mga mensahe. Hindi po ako naniniwala. Dahil ang salita ng Diyos na yan, bago hinayag sa atin, ay ipinanalangin po yan. At naniniwala pa ako sa panahon ngayon, na kailangan po natin yung matitigas na pagkain, yung spiritual food, para po tayo ay mag-mature. Hindi po tayo mananatiling baby. At kailangan po natin marinig yung mga mensaheng yun. Amen? So, mahal po tayo ng Panginoon kung bakit niya pinararating ang mga salitang yun sa atin. At mapalad po tayo dahil yung mga lingkod ng Diyos ay binibigyan po ng lakas upang may bahagan kanyang salita. Napakahirap po magsalita sa harapan nyo ng mga ganong bagay. Pero nga dahil sa kapangyarihan ng Diyos na sasabi po ng aming mga bibig dahil pangangailangan po natin yan. Amen. Amen? So napakabuti po ng Panginoon sa bawat buhay po natin. At naniniwala po ako na ang ginagawa natin dito hindi ito programa ng tao. Amen. Kundi ito po ay programa ng Diyos. Dahil po ako po nagbibigay ng Word of God dito, hindi ko po tinatanong yung mga mensahero. Tinatanong ko, Lord, ano ba ang pangangailangan ng aking mga kapatid? Dahil ito po ang kailangan, ang salita po nyo. Yung nauugma po sa katauhan nila, sa oras na yun ang pangangailangan nila. Ang God will supply. So ito po, Word of God po dito, na aking sinulat kanina, tugma po doon sa ating narinig na salita. At nakakamangha po ang Panginoon kasi ito po yung pangangailangan talaga natin na iginagay talaga tayo sa buhay natin spiritual. Hindi tayo pinababayaan niya. No? Tandaan po natin kung nagbabasa po kayo ng kung sinusubaybayan po natin ang mundo, yung Russia po, Syria, nakikita niyo po yun. Sila yung nagbabanta ng Third World War. At ang simula po ay sa Middle East.
mayroon po yung mensahe para sa mga Kristiyano. Lagi po tayo handa sa mga nagaganap at tayo po yung palaging manalangin sa Panginoon. Amen? So, tayo po tumayo at pakinggan po natin ang salita po ng Diyos. Sabi po dito sa Matthew chapter 6, verse 31 to 34. Kaya't huwag kayong mabag-isa tungkol sa iyong kakainin, iinumin o damutin. Sapagkat ang mga bagay nito ay kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng iyong amang nasa langit ang kailangan ninyo ang lahat nito. Ngunit pag sumakita ninyo ang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag kayong mabahala ng para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating, sapagkat sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. So, yun po yung pinaalala po sa atin ng Diyos, na siya po naririyan lagi. Huwag po natin ituon ang mga bagay na panlupa, kundi ituon natin ang ating isipan kapanlangit. Yun po ang gusto ng ating Panginoong Hesus. Amen? Tapos po natin ating mga kamay, tayo manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa biyaya mo, Panginoon, na aming pong nararanasan. Walang sukat, Panginoon, ang iyong pag-ibig na pinadadama sa bawat isa sa amin. Ang katapatan mo, dakilang Diyos, na kayo lamang ang tanging siyang makagagawa nito, God. Ang iyong kapangyarihan naming nararanasan, mga salita niyo, Panginoon, naming naririnig. Sapat na, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay sumunod sa iyong kalooban. Yes, Lord. Huwag niyo po, Panginoon, hayaan ang aming mga isipan at pusong ito ay bumaling, Panginoon, doon sa makamundong pagnanasa. Bagkus, Lord, kung kami naroroon, kayo rin po ang tumulong sa amin. Dahil alam niyo po na hindi namin kaya kung wala kayo, Panginoon. Yes, Lord. Turuan mo po ang aming mga puso, Panginoon, na sumunod ng ayon sa iyong kalooban. Sapagkat, Lord, tunay na kami, Panginoon, ay tinawag mo for a purpose, O God. Na ang aming buhay nito ay maging kalugod-lugod at banal sa iyong harapan. Panginoon, sa aming mga kahinaan pagkukulang, alam po namin na naroon yung kamay upang kami abutin, Panginoon. At huwag niyo pong hayaan na kami pa, Panginoon, ay manatili sa ganung kalagayan. Bagkus, Lord, kami po, Panginoon, ay yung hanguin doon sa mga bagay na kami po ay mahina, O God. Ikaw po, Panginoon, bigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Patuloy mo po, Panginoon, ang aming mga buhay sa nais mo. Buhay na maging kaya-aya sa iyo, Panginoon, at banal sa iyong harapan. Kami po, Panginoon, ay bigyan niyo ng lakas, Panginoon, ng tapang, upang dakilang Diyos, ang salita niyo ay amin pong mahihayan, lalo sa panahon ngayon, na nakikita na namin, Panginoon, ang mga tanda ng iyong muling pagbabalik. Lahat po kami, Panginoon, ay nais namin na kami makasama mo doon sa iyong pinangako na buhay na walang hanggan. At alam po namin, Panginoon, ang mga pangako mo ay totoo. Amen. At ito, Panginoon, ang aming panghahawakan. Yes, Lord, salamat sa mga encouragement, sa mga salita niyong buhay na bibigay ng conviction sa bawat isa sa amin. Ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na alam mo, Panginoon, na ang aming mga patutunguhan, maging ang aming mga future, Panginoon, alam niyo po yun. Salamat sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa salita niyo at maging anak yung ginamit, Panginoon, na pagbabahagi ng katotohanan ng iyong Panginoon. Lord, salamat. At sa oras na ito, Panginoon, tawad mo, Panginoon, ang iyong magpagpalang we ask, Panginoon, for healing, emotional healing, Panginoon, sa oras na ito.
Lord, sa mga tanikala ng Diablo sa bawat buhay ng mga kapatid kong naririto. Alam, Panginoon, sa oras na ito. Panginoon, doon man, Panginoon, sa sitwasyon na kami po, Panginoon, ay kulang, Panginoon, sa iyong salita. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng init sa aming mga puso upang ang salitang iyong, Panginoon, ay aming pong madala at may bahagi na. Lord, patuloy mo kami palakasin sa espiritual na buhay, Panginoon, dahil hindi po namin kaya kung wala kayo sa aming mga buhay, God. At bigyan mo kami, Panginoon, masikasin na paglilingkod, God, sa iyo, God. Na kayo palagi, Panginoon, ang hahanapin ng aming mga puso, Panginoon, upang paglingkuran, Panginoon, at mahalin na kilang Diyos. Dahil kayo ang unang nagmahal sa bawat isa kami. Patuloy niyo po, Panginoon, palaguin. I-mature na, Panginoon, ang aming mga buhay espiritual. Patuloy mong palaguin, Panginoon. Dahil tunay nga, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay hindi makadating doon sa maturity age kami, Panginoon, ay hindi mo magagamit, O God. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid kong ginamit mo sa oras na ito, O God. At ikaw, Panginoon, magpala sa kanilang mga buhay. At patuloy mo, Panginoon, ikaw ang mga pagpapalang kanilang pangangailangan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. At ang kanilang mga panalangin, Panginoon, palagi mong tugunin, O God. Saan man, Panginoon, ang mga panalangin ito na kanilang nais na kilang Diyos. Panginoon, ikaw yung may kakayanan sa lahat ng ito, God. Naniniwala kami, Panginoon, na ng palataya sa iyo na kayo yung Diyos na walang imposible. Panginoon, salamat po. Salamat sa oras na ito. Hallelujah. At itaas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Thank you, Lord. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present your faultless before the presence of glory of God and exceeding joy. To God, our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. At ating pong ipanalangin ang pagkain. Marami pong salamat muli na kilang Diyos sa iyong katapatan. Maging po ang aming mga physical na ito na kung saan, Panginoon, ikaw po ay nag-provide ng pangangailangan. Salamat sa mga pagkain na aming pong Panginoon pagsasalo-salo ng aming kapatid. Lord, ayunat mo po ang iyong pagpalang kamay. I-sanctify mo po ito upang ito, Panginoon, magsilbing kalakasan sa aming mga katawan at pagkain. Lord, ikaw po ang masang mag-glorify sa aming gagawin ito, Panginoon, sa aming pagkasalo-salo. Maging po ang maghanda ng pagkain ito, Panginoon. I-bless mo po ang kanyang buhay. Maging po ang may-ari ng lugar na ito na kung saan, Panginoon, patuloy yung ginagamit. Panginoon, ingatan mo po at ipagpalain ang may-ari dito, Panginoon. Salamat at ilang Diyos. Tunay nga na ang lahat ng ito, Panginoon, na ibinabalik mo namin sa iyo ng pinakamatas ng papapuri at pagsasamba at ang pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. At nga pala, ito siyang announcement. Tito Josie, pagkatapos po dito kung sino po yung may time, mayroon po tayong nadaluhang anniversary sa kabilang chat po. Why? Para kung may time po kayo, padamo po natin na hindi na po kailangan mga invitation. I-bring na po natin yon. Kasi tayo po ay tinawag ng Diyos para sa kanila. Kung meron pong time kayo, doon po sa sa 121 Hotel sa may Dalma Street. Yun po yung niya. Alam po yung taxi. At hanggang alas 5 po yung nila roon. Kung meron kayong time, punta po natin. Tapos pa tayo roon. At may oras pa, yung sa meeting po ng i-prepare na lang natin before na 5. Ano sis? Okay, thank you po. Mga kapatid, God bless you. Hallelujah. Lakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah.